Salty sa Akari magre-retire? In love kay Coach Taka? CAF at DMAC UST reunion sa PLDT. Magsasama na pala sana sa Petro noon. Pero bago yan, nakaviyad sa kalimutang subscribe at notification bell para update kayo dito sa ating channel. Sa kauna-unang pagkakataon bilang Akari Chargers, sumalang sa interview si Gretzel Soltones sa The Game kung saan ibinahagi ni Lady Beast ang rason ng kanyang pagpunta at paglipat sa Akari Chargers. Kung saan tulad ng karamihan, isang tao ang nagpabilib sa kanya at iyon nga ay si Akari consultant Taka Minowa. Ayon kay Gretzel na in love ito sa sistema ng Japanese mentor, kaya naman sa tinagal-tagal niya sa volleyball dito, siya nagkaroon pa ng eagerness na mas matuto. Kaya kahit umano ang last remaining years niya sa volleyball, dito niya gustong ialay sa Akari. Na-inlove ako sa system ni Coach Taka. Binigyan ko na kung ilang years na lang ako maglalaro sa volleyball. I want my last years na kung ano pa yung kaya kong ibigay at kung paano pa ako mag-i-improve. Binulgar din ni Gretzel na hindi madali sa kanya na magpaalam sa dati niyang team na Petrogas Angels. Sobrang umiyak ako, syempre Petrogas was my home. Doon din ako nag-grow as a person, di lang as a player. Thanks to Mami Chi Site and also sa management, sobrang inagaan din ako. Sir, pwede ba ako lumipat? Kasi gusto ko lang mag-grow as a player. So di nila ako pinigilan. Okay, dun ka. Kung saan ka mag-grow, dun kami susupport. Nung sa puso ko sabi stay, nasa isip ko yung growth. Yan ang pag-amin ng former MVP. Inaasang si Soltones sa maging leader ng Chargers na karamihan mga bata pa. Ang duo nila ni Mami Dindin Santiago Manabat ang magdadala ng veteran experience sa youth-laden team na ito. Samantala kung may nawala, may reunion naman na naganap. Bukod kasi sa DLSU reunion sa PLDT, baka nakakalimutan natin may UST reunion din dito kung saan tampok ang dalawang legendary playmakers ng high-speed hitters na sina Rhea Di Maculangan at Kim Fajardo na dating mga produkto ng UST. Kilala talaga si Rhea sa kanyang UST days, pero wag nating kalimutan na sa UST din galing si CAF noon. High school bago siya napunta sa Lasal noong college. Doon nag-abot sila ni Dima kung saan ahead lang si Rhea ng halos 3 taon kay CAF. Yan ang pinagkwentuhan ng dating high school teammates sa ginawang feature ng PLDT sa kanilang muling pagtatambalan. Kinuwento ni Dibak na noong high school siya ang setter ni CAF kung saan si Fajardo daw ay opposite spiker pa ng Tigresses noon. Dekada ang binilang bago muli silang nagsama sa national team, pero ito ang first time na sila'y magsasama for a long term sa iisang koponan. Pero ang gumulat sa lahat, ang revelation ni Dimac sa bandang huli ng interview kung saan inamin nito na noon pala ay nagpaparamdam na talaga na magsasama muli sila ni CAF. Ayon kay Dimac, nililigawan umano noon ng Petron Blaze Spiker si Kim Fajardo na maging backup setter ni Rhea sa team. Ngunit hindi ito nagmaterialize, kung saan obvious naman siguro dahil during those days sila ay magkaribal sa setting department, the Petron and F2 rivalry. At iyon ang kasagsagan ng peak ng career ni CAF, kaya medyo malabo rin talaga na papayag siyang gawing backup lamang ni Dimac. At marahil rason din dito na ayaw niyang iwanan ni CAF si Coach Ramil, lalo pa siya ang pinaka-inaasahang playmaker ng coach at ng koponan. Nakakatuwa ng isipin na ngayon na from rivals to teammates, muli ang dalawa forming one of the best setter combination in PVL today. Good luck PLDT and to DMAC and CAF. So, for supporting this channel, please subscribe to notification bell to get updated on my coming videos.